Tinaningan na ang Hamas dahil pupulbusin na nga sila ng Israel Elite Forces. Oo, tama ka sa iyong narinig. Pupulbusin na ng mga elite forces ng Israel ang Hamas. Bilang na lang ang kanilang oras dahil kahit saan mo talaga tignan, tila wala talagang panama ang Hamas at mga Palestino sa Israel. Kaya naman bilang tugon, humihingi na at nagmamakaawa ng Hamas sa ibang mga bansa na tulungan naman daw sila at sabay-sabay nilang pabagsakin ng Israel. At dahil dito ang ilang makakaalyado ng Hamas ay nag-iisip-isip na rin dahil wala pang 2 linggo ay malapit nang matalo ang Hamas. At ayon sa ilang mga ulat, tinitira na rin ng mga Israeli ang ilang lugar sa Syria at sa Lebanon. Isip-isip siguro ng Israel na nanahimik kami at ginulo nyo kami. Kaya ngayon magdurusa kayong lahat. Galit na galit itong sinabi ng pinuno ng Israel. At heto pa, dahil napakaraming hinostage ng mga Hamas, ay ginawan agad ito ng hakbang ng mga IDF o mga Israel Defense Unit. At oo, niligtas nila ang halos daan-daang hostages sa mga kamay ng Hamas. At hindi ito naging madali syempre sa mga sundalo ng Israel. Pero bagamat ganon, nakautas pa rin sila ng halos 50 mga Hamas o lagpas pa habang sinasagip nila yung mga hostages. At talaga namang napakadugunan ng labanang ito. At ayon sa estimate ng mga dalubhasa ngayon mismo, habang pinapanood mo ang video na ito, halos 3,200 na katao na ang nagkakandamatay habang libo-libo naman ang mga sugatan sa magkabilang kampo. At ngayon heto na ang pinakabagong mainit na balita. Nagbabala ng Israel na hindi naaabot pa ng isang araw pag di pa nilisan ng mga tao ang Gaza ay buburahin na sila sa mundo. Unang araw na nahimik muna ang Israel at sila'y nagpaulan ng mga papel sa Gaza na mayroong nakasulat na babala at nakalagay sa sulat ng isang nakakatakot na babala na lisanin nyo na ang Gaza sa loob ng 24 oras dahil katapusan nyo na pag di nyo ginawa yan. Pero anong gagawin ng Israel? At kung iniisip mo na sila'y babagsakan ng nuclear bomb ay nagkakamali ka. Sa halip matapos ang 24 oras at di pa rin sila umalis, dito na nga sila papasukin ng napakaraming elite forces mula sa Israel. At dahil dito nabahala ang mga tao sa Gaza at mabilis nilang iniwan ang lugar na ito. Pero meron pa rin namang mga taong naiwan, matitigas ang mga ulo. Pero ang malaking katanungan dito, bakit ganoon na lang katapang ang mga Hudyo pagdating sa pakikipaglaban? Ang sagot marahil kasi ayaw na nilang mangyari pa sa mga kalahi nilang Hudyo ngayon ang mga kalunos-lunos na nangyari sa mga Hudyo noong panahon ng Holocaust. Oo, kung year ng brutal na ng pag-uusapan, isa na nga ang panahon ng Holocaust sa mga kabilang dito. Pero bakit? Hindi po kasi daan, hindi rin libo kundi milyon-milyong mga Hudyo ang pinagpapatay sa iba't ibang paraan during Hitler regime ng Holocaust. Kaya talaga namang ganoon na lang katatapang ngayon ng mga Israelita pagdating sa pakikipaglaban. Pero bagamat mapait ang kanilang sinapit ng Holocaust, ay meron pa rin namang mga taong mabubuting puso ang tumulong sa kanila. At malamang yung mga Hudyong nailigtas ng mga taong tatalakayin natin sa video na ito ay sila yung mga lolo at lolo ng mga tao ngayon sa Israel. Oo, ayaw na nga nilang sapitin ng sinapit ng mga survivor nilang kamag-anakan noong during Holocaust. Kaya ganoon na lang sila katindi pagdating sa pakikipaglaban sa mga Hamas. Pero teka, sino-sino nga ba ang mga taong nagligtas sa mga Hudyo during Holocaust? At yan nga ang tatalakayin natin sa video na ito. Makinig kang mabuti. Dahil ma-inspire ka sa mga taong ito dahil talaga namang gumawa sila ng kakaibang paraan para lamang makapagsalba ng libo-libong mga Hudyo. Kaya naman simulan na natin. Unang bira, kilalanin natin si Anne Frank. Si Anne ay isang batang babaeng Hudyo na nagkaroon ng international fame dahil sa kanyang diary. Ang diary ito ay sinulat niya habang nagtatago sila mula sa mga Nazi noong panahon ng World War II. Ang buong pangalan niya ay Anneliese Marie Frank at siya ay pinanganak noong June 12, 1929 sa Frankfurt, Alemanya. At nang nagsimula ng sakupin ng mga Nazi ang Alemanya noong 1930, umalis na rito ang pamilya ni Anne. Pumunta sila sa may Amsterdam, Netherlands at sa kalaunan sinakop naman ito ng mga Aleman noong 1940. At nasakop na nga ito, pinatupad nila ang mga batas at paghihigpit laban sa mga Hudyo. At noong 1942 ang pamilya ni Frank ay nagtago sa isang lihim na annex sa likod ng isang negosyo na pagmamay-ari ng ama ni Anne. At sa loob ng 2 taon nanatili ang pamilya sa annex. At habang nagtatago sila dito sa loob ng 2 taon, sumulat si Anne Frank ng isang diary kung saan binahagi niya ang kanyang mga saloobin, damdamin at pang-araw-araw na buhay. At tinawag niya itong The Diary of a Young Girl.
Ang diary ni Anne ay naging makabuluhang saksi sa karanasan ng mga Hudyo sa panahon ng Holocaust. At sa kasawiang palad noong 1944, nahuli ng mga Nazi ang pamilya ni Frank at dinala nga sila sa mga concentration camp. Si Anne ay namatay sa may concentration camp ng Bergen-Belsen noong February 1945. Pagkatapos ng World War II, nakita ang diary ni Anne na nakasilid sa isang maliit na kwarto at simula noon ang laman ng diary ay isinapubliko para mas maliwanagan ng mga tao sa mga nangyari nung panahong yun. Ang galing, no? At ngayon tumungo naman tayo sa isa pang tao na nagkaroon na nakaka-inspire na kwento during Holocaust. Siya si Oskar Schindler, isang Aleman na nagtago ng mahigit 1,000 Hudyo sa kanyang pabrika sa may Czechoslovakia. Pinanganak siya noong Abril 28, 1908 sa may Stivavis, Czechoslovakia at binawian ng buhay noong October 9, 1974 sa may West Germany. At noong dekada 1930, naging kilala si Schindler bilang isang negosyante at playboy. Ngunit nung sumiklab ang digmaang pandaigdig, naglakas loob siyang sumali sa Nazi na nakabase noon sa may Krakow, Poland. At doon na nga siya naging miyembro ng Nazi Party. At nagsimula siyang magnegosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng porcelain at mga enamelware na ginagamit sa kusina para lutuan. At sa proseso ng kanyang negosyo, nakita niya ang mga pang-aabuso at pagpatay sa mga Hudyo na nagdulot sa kanya ng pagkamulat. Kaya naman dahil sa awa niya, halos 1,000 Hudyo ang sapilitan niyang ginawang mga tauhan para protektahan ang mga ito kahit na ito'y bawal na bawal sa Nazi Party. Ang mga Hudyo'y nagtatrabaho sa pabrika ni Schindler at dahil sa kanyang pagsisikap, iligtas niya ang mga ito mula sa pagkakabilanggo at sa mga concentration camp at slave labor camps. Pinaglaban niya ang kanilang kaligtasan at ginamit niya ang kanyang mga pera at mga impluensya para magawa niya ito. At ang buhay ni Oskar Schindler ay naging sentro ng pelikulang Schindler's List ni Steven Spielberg noong 1993 at ito'y nagwagi ng maraming mga parangal kabilang na ang Academic Awards. At ang kwentong ito ni Schindler ay naging tanyag sa buong mundo at nagpapakita ito ng kakayahan ng isang tao na gamitin ang kanyang yaman at impluensya para iligtas ang buhay ng maraming tao mula sa kamatayan. At ngayon pagkatapos naman ng kwento ni Schindler, tumungo naman tayo kay Raoul Wallenberg na isang diplomat Swedish na naging sikat dahil sa pagliligtas niya ng libo-libong mga Hudyo sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng mga Swedish passport at iba pang mga proteksyon. Oo, tama ka nang narinig. Binigyan niya ang libo-libong mga Hudyo ng mga passport para makaalis na doon sa lugar. Ang maikling kwento ni Raoul, siya ay pinanganak noong ika-4 ng Agosto 1912 sa Lidingö, Sweden. At noong 1944, nang malapit nang matapos ang World War II, dinalaga si Raoul bilang espesyal na kinatawan ng gobyerno ng Sweden sa Hungary. At ang kanyang misyon dito ay iligtas ang mga Hudyo sa Hungary mula sa pag-deport sa mga Nazi concentration camps. Naglabas siya ng protective passports at nagbigay din siya ng mga bahay na gusali sa teritoryo na ng Sweden. Tinayuri ni Raoul ang mga lugar na tinawag niyang Swedish houses o Wallenberg houses na bukas para sa mga biktima ng Holocaust. At ang mga lugar na ito ay masasabi mong ligtas dahil nakapaikot dito ang bandera ng Swedish na hindi basta-basta pwedeng pasukin ng sino mang Nazi. Ginamit ni Raoul ang pagiging isang diplomat para makuha sa mga Nazi ang mga Hudyong muntik na ma-deport sa mga kampo nito. Kaya naman dahil dito, nagpapasalamat sa kanya ang mga Hudyo at binigyan siya ng titulong Righteous Among the Nations ayon kay Yad Vashem, ang Holocaust Memorial ng Israel. Tinatayang halos 20,000 hanggang 30,000 na mga Hudyo ang nailigtas niya. Yun pa man, isa pa ring misteryo ang biglaang pagkawala nito. Dahil kasi noong January 1945, nagkaroon ng problema. Si Raoul ay hinuli ng otoridad ng Soviet at sa kabila ng pagsisikap ng mga tao na alamin ang kanyang kalagayan at palayain ito, ay bigla na lang daw itong nawala sa kamay ng mga Soviet. So hindi nila alam kung saan ito napunta. At ngayon matapos kay Raoul, dumako naman tayo sa kwento ni Jan Karski. Siya ay taga Poland na binansagang bayani ng Holocaust. Pinanganak siya noong Abril 24, 1914 sa may Lodz, Poland at namatay noong July 13, 2000. At noong 1940 naging miyembro si Karski sa Polish Underground, isang political movement laban sa mga Nazi. Inatasan siyang mangolekta ng mga impormasyon ng Nazi. At noong 1942, siyang matagumpay na nakapasok sa Warsaw Ghetto at sa concentration camp ng Belzec, kung saan nasaksihan niya ang mga kalupitan laban sa mga Hudyo. Matapos ang mga impormasyon na kanyang nakuha, inutusan na si Karski na maglakbay sa iba't ibang bansa, kabilang na ang UK, US, upang ipagbigay alam ang tungkol sa mga nangyayari sa Poland. At siya isa sa mga unang mga naging eyewitness na nagpapahayag tungkol sa massacre sa mga Hudyo at sa kalagayan ng mga Nazi concentration camps.
Nakipag-usap si Karski kay dating Presidenteng Franklin Roosevelt sa Estados Unidos at kinausap niya rin ang iba't ibang mga leader sa Europe para iulat ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa nangyayari sa Holocaust. At sa kanyang mga paglalakbay at mga pagsusumikap, naging isa nga siyang tagapagdala ng mensahe tungkol sa mga kalupitan ng mga Nazi. At dahil dito nagkaroon ng iba't ibang mga aksyon ng iba't ibang mga bansa. At pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy si Jan Karski sa kanyang mga pagsisikap para makamit ang katarungan para sa mga biktima ng Holocaust. At sa kabila ng kanyang ginawang kabayanihan, pinilit ni Jan Karski na maging low profile. Pero pinahanap siya ng isang French filmmaker para sa isang interview. At ang kanyang interview ay naisama pa nga sa pelikulang Shoah na nilabas noong 1985. At ngayon pagkatapos niya, kilalanin naman natin si Irina Sendler, isang Polish social worker at nurse na nagligtas ng mga bata mula sa may ghetto ng Warsaw. Si Sendler din ay tinawag din bilang female Oscar Schindler dahil sa kanyang pagligtas sa mga kabataang Hudyo. At noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagtrabaho si Sendler bilang isang social worker at may access sa may Warsaw ghetto. Naging pangunahing miyembro si Sendler ng isang underground network na kilala bilang Zegota. At ito'y naglalayong tumulong at magligtas ng mga Hudyo. At siya'y responsable sa may children's section at nagsimulang iligtas sa mga batang Hudyo mula sa ghetto. Ginamit ni Sendler ang iba't ibang paraan para iligtas ang mga bata, kabilang ng pagtatago sa kanila sa mga maleta, mga bag o sa mga kabaong. Ginamit din niya ang mga peking identity, mga peking dokumento para protektahan ang mga bata. Maingat na dinokumento ni Sendler ang kanilang tunay na mga pangalan at mga bagong identity sa mga bote. Ginagawa nila ito para pagkatapos ng digmaan, mahanap muli ang mga bata ng kanilang mga pamilya. At talaga namang umasa nga siyang muling makakabalik ang mga bata sa kanilang mga kamag-anakan o kung hindi man sa mga Jewish organization. At nakakalungkot noong 1943 nahuli si Sendler ng Gestapo o Nazi Secret Police. At nahuli siya, hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa mga bata o sa kanyang mga kasama. Sa huli, siya'y niligtas ng underground organization at nagpatuloy sa kanyang mga gawain. At pagkatapos ng digmaan, ang kanyang kabayanihang ginawa ay nakalimutan na sa panahon ng communist era sa Poland. Pero nung sumapit na ang ika-21st century, dun lamang binulgar ang lahat ng ginawa niyang kabaitan sa mga bata. At dahil dito nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ng mga nomination sa Nobel Peace Prize. At ang kanyang kwento ay naging kilala sa mga libro, dokumentaryo at telebisyon. At ang kahusayang ginawa ni Irina Sendler ay nakapagligtas ng 2,500 na mga batang Hudyo. At sa huli, talakayin naman natin ang naging ambag ni Viktor Frankl noong panahon ng Holocaust. Siya isang Australian neurologist, psychiatrist at Holocaust survivor. At sa kanyang aklat na Man's Search for Meaning na nilathala noong 1946, si Frank ay isang survivor pala ng Holocaust na dumaan ng maraming taon sa mga Nazi concentration camp kabilang na ang Dachau camp. At ngayon shortcut tayo, nilathala niya sa aklat niya ang kanyang mga naging karanasan sa mga concentration camp. At nagtayo pa nga siya rito ng isang kilusang humanistic psychology. At ito'y naglalayong bigyang diin ang dignidad, kalayaan at pagkakaiba-iba ng bawat tao. At pinaglaban niya rin ang kahalagahan ng spiritualidad at kahalagahan ng buhay. At ngayon kung nagustuhan mo ang kanilang kwento, please like and share sa iba para alam din nila.